Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Z. Duterte mag-world tour, mamamasyal sa 17 bansa. At ano naman kaya ang kanyang pakay doon na kinu-question ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso? Ayon po sa balita sa ABS-CBN, Paulo Duterte's planned 17-country tour raises questions from colleagues. Some lawmakers have questioned Davao City 1st District Representative Paulo Duterte's plan to travel to 17 countries from December 15 this year to February 20 next year that he is seeking travel authority for. ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, a vocal Duterte critic, said the public should expect a higher standard of service from elected representatives. Sabi ni Tino, well, ano ba siya? Kinatawan ng distrito o Miss Universe? Trabaho ng isang congressman ay katawanin ang kanyang distrito. Tino said that even at the most basic level, Duterte's constituents should expect their congressman to advocate for their interests at House sessions and committee meetings. Representative Duterte, son of former President Rodrigo Duterte and sister of Vice President Sara Duterte, has requested to attend sessions remotely. He has also said he will pay for his trips with his personal funds. Tino also raised questions on the timing of the request, given the Independent Commission for Infrastructure's invitation for Representative Duterte to appear in its inquiry on alleged flood control project anomalies. The Davao City congressman has declined the invitation, saying he does not believe the ICI has authority over a member of the legislature. Well, dagdag pa ni Tino, kaduda-duda rin ang timing ng request dahil I think panahon na inaanyayahan siya ng ICI na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure projects sa 1st District ng Davao. So hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ito. Tino earlier this month asked the ICI to look into the implementation of 4.4 billion in flood control projects in Davao City. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, meanwhile, said he believes Representative Duterte should make sure he is available to attend proceedings involving Davao City infrastructure projects, sabi ni Ridon. So hopefully, within the 2 months na mawala siya, pagka nagpatawag po, for example, yung Office of Ombudsman, the further proceedings on Davao City projects, magpakita ho si Congressman Duterte sa Ombudsman. House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong of Lanao del Sur said he sympathizes with the public in asking questions regarding the request as it is a trip that is not ordinary. He added that as to why there's a need for Congressman Pulong Duterte to travel to 17 countries for the span of 2 months, that is a question that I think should be answered by him. Dahil hindi nga naman kasi, alam nga naman hindi magtanong ang kanya mga constituents sa Davao kung bakit siya mamamasyal sa 17 bansa. Ano ang gagawin niya doon? Mag-a-unwind? Magre-relax? Mag-chill-chill? Habang siya ay iniimbestigahan sa kanyang flood control projects? Kung sinabi niya na walang jurisdiction ang ICI sa kanya, paano kung ang ombudsman na ang magpatawag? Ano naman kaya ang magiging dahilan ni Pulong Duterte? At kung sinasabi niya na sa kanyang bulsa manggagaling ang kanyang pamasahe at gastos, saan ba nanggaling ang kanyang perang personal? Hindi ba sa sweldo ng taong bayan? Unless hindi niya gagalawin yung sinweldo niya. Dahil yan po ay galing sa taxes natin. Saan niya kukunin ang perang panggastos sa kanyang world tour? At maaari ba na a-attend siya sa mga sessions online or remotely? Ano yun? Parang video call or Zoom? Kung ngayon nga bihira siyang sumipot sa mga sessions ng Congress, ngayon siya ay mamamasyal sa 17 bansa,
nagre-request siya na remotely ang kanyang pag-attend sa session. Napaka-entitled talaga, no? Unang-una, ano ang gagawin mo? Bakit ka magta-travel sa 17 bansa? Hindi ba nakakaduda naman kasi yun? 17 bansa. At kapanipaniwala ba na sariling pera niya ang gagastusin niya? Well, kung totoong sa sariling pera niya, saan ba galing ang pera niya? Kundi sa taong bayan. Ayon naman sa palasyo, biyahe ni Pulong Duterte sa ibang bansa, dapat alam ng kanyang constituents. Balita sa Bombo Radio Tugigaraw, inihayag ng palasyo na nasa pagpapasya ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kung nais niyang bumiyahe sa ibang bansa, basta't alam ng kanyang mga constituents ang kanyang pag-alis. Sa isang press briefing nitong Miyerkules, binigyan diin ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na personal na desisyon ng kongresista ang maglakbay matapos itong humiling kay Speaker at Isabela Representative Faustino Boji D. III ng travel clearance mula December 15 hanggang February 20, 2026. Isang halos 2 buwang biyahe sa 17 bansa. Ayon kay Castro, may sarili namang pondo si Duterte para sa kanyang pagbiyahe, kaya nasa kanya ang desisyon kung itutuloy niya ito. Gayunman, dapat umano'y nalalaman ng kanyang mga botante na nasa ibang bansa siya at halos 2 buwan na nasa bakasyon. Sa liham ng kongresista sa speaker, nakasaad na bibisita siya sa mga bansang Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy at Singapore. Giit ni Duterte, personal na pera niya ang gagastusin sa biyahe at humiling din siyang payagan na makadalo sa plenary sessions ng remote habang nasa ibang bansa. So, yan. Personal na pera naman pala niya ang gagastusin. Kaya lang hindi ba mind-boggling naman yung bakasyon na yon? 17 countries. At kasama siyempre dyan ang Netherlands na wala tayong question dahil bibisita siya sa kanyang ama. Pero the other 16 countries, bakit? Sa panahon na kini-question siya at gustong imbestigahan ng ICI, okay, ayaw niyang umapir doon, sa ombudsman kaya kung ipatawag siya. E paano kung nasa kalagitnaan siya ng bakasyon? May mga nababasa akong mga komento na kaya naman daw siya babiyahin ng 17 bansa ay para ayusin ang mga pera. Anong mga pera kaya ang sinasabi nito mga netizens na to? So ang sinasabi lang ng marami, wrong timing naman yata itong pagbiyahe ni Pulong Duterte na hindi nga siya makadalo sa hearing ng ICI. Ni ayaw niyang ipaliwanag yung akusasyon sa kanya sa flood control anomalies. Tapos aalis ka at mamamasyal ka at bibisita ka sa hindi lang 1, 2 o 3 bansa, kung hindi 17 bansa. Well, sa bagay, pera naman nila yan eh. So, meron ba tayong pake sa biyahe ni Pulong Duterte? Kayo po, ano sa tingin ninyo ang dahilan ni Pulong Duterte para bumisita sa 17 bansa? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.